sa lahat ng aming kailangan. Patuloy niyo pong kaming kaawaan, patuloy mo kaming kahabagan, patuloy mo kami, Panginoon, tulungan sa aming mga kahinaan, upang, O Diyos, Ikaw, Diyos, ang may bibigyan ng karangalan. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga anak mo narito sa iyong panan, na ngayon nasa iyong harapan. Patuloy mo pong abutin ang lahat ng kanilang mga pangailangan. Ganun din po, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang mga nag-aabang ng live video ito, mga nanonood sa gawain mo, Panginoon. Ano man ang kanilang pinanggalingan na simbahan, patuloy mo silang abutin. Patuloy mong ipagkaloob, Panginoon, sa amin ang iyong kaliwanagan, ang iyong banal na Espiritu, at ang iyong kapangyarihan. Pumasok sa aming pagkatao upang, O Diyos, Ikaw ang mabigyan ng karangalan. Pagpalain mo ang salita ang aming pagbulay-bulayan sa hapong ito o sa gabing ito, upang sa ganun, Panginoon, mabibigyan ka namin ng kapurihan habang kami nabubuhay sa sanlibutan ito. Salamat Ama ng marami sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, palakpak na malakas sa Panginoon. Okay, sige po, buksan po natin ang Biblia. Hanguin po natin ang salita ng Panginoon. Santiago chapter 5, verse 19 to 20. Okay, Santiago chapter 5. Magbuklag kayo ng Biblia para maintindihan nyo ang buhay. Santiago chapter 5, verse 19 to 20. Mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang nagpapanumbalik sa kanya, ito ang tandaan nyo: ang sinumang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan, at sa gayoy napawi ang maraming kasalanan. So, ang ating pong pag-usapan ngayon, ang tema po natin ay, sabihin mo nga, mahalaga. Mahalaga Ang bawat isa ang bawat isa sa harap ng Diyos. sa harap ng Diyos. Okay, so ang bawat isa, mahalaga. Okay, mahalaga ang bawat tao. Okay, may pinag-aralan sa wala, matanda, binata, o matanda ay bata, lalaki at babae, mahalaga yan sa Diyos. Pero ito yung i-discuss ko sa inyo, bakit nga ba ang tao ay napahamak? Bakit nga ba ang tao ay napalayo sa Diyos? Ano kayang mga dahilan? Ang dahilan po kasi, mga kapatid, para malaman po ninyo, ito po yung binigay sa atin ng free will ng Diyos. Doon kasi nagsimula yun yung kalayaan. Yung bawat tao, kung bakit si Eva at si Adan ay napasok sila sa hindi nila napasukan, dahil nga binigyan tayo ng kalayaan. Yung kalayaan ito, tayo yung pipili. Ibig sabihin, bawat isa sa atin mahalaga. Importante, ayon na ayon ng Panginoon sa atin na mapunta tayo sa impyerno o sa buhay na walang kamatayan. Hangad ng Panginoon na mapunta tayo sa buhay na walang hanggan at walang ding kamatayan. Ibig sabihin, buhay na walang hanggan, ibig sabihin, naroon tayo sa piling ng Diyos. Yung wala ding kamatayan, nasa piling ng ni Satanas. Now, ito ang tanong, bakit mahalaga ang bawat isa? Bagamat sinasabi ng Biblia, buksan niyo ang Biblia. Kayo mga may Biblia, buksan niyo. Isaiah chapter 48, verse 22. At sabayan niyo ako sa pagbabasa para maintindihan niyo. Sinasabi sa Isaiah chapter 48, verse 42 at 22. Isaiah chapter 48, verse 22. Ang sabi ni Yahweh, ang mga makasalanan walang kaligtasan. Okay? Pansinin mo yung words ha, yung isang tao makasalanan, ang sabi ng Diyos ay walang kaligtasan. Ibig sabihin, sa lumang tipan, tama po yun pag ang isang tao ay, pansinin nyo, sino nga ba yung pinahalagahan ng mundong ito? Alam mo ba kapatid na sa normal na buhay, hindi po mahalaga ang mga mahihirap sa mga mayayaman. Yung boundary ng mayaman at mahirap ay sobrang layo. So, ganun din sa buhay tao. Pag ikaw yung makasalanan na kapitbahay, halimbawa, ikaw yung addict, no? Pag sinabing addict, hindi po yung tinutukoy sa drugs. Marami pong addict halimbawa, addict ka sa kape, addict ka sa sugal, no? Addict ka sa pamamasyal, no? Addict ka sa handaan, no? Marami yan ibig sabihin. Pansinin mo, pag ang kapitbahay mo ay masama kang tao, tapos hindi talaga sila masamang tao, hindi ka na mahalaga sa kanila. Mas kinakatakutan ka nga nila
Amen po ba? Yun ang totoong realidad. Now, sa Diyos, hindi tayo, ang taong makasalanan sa sanlibutan, hindi ka na makakuha ng halaga nila. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Kaya dapat umusad kayo sa buhay dalawa. Una, umusad kayo sa buhay mahirap. Usad kayo doon. Pangalawa, usad kayo sa buhay makasalanan. Sapagat pag tayo ay buhay, nababat tayo sa pagkakasala, no? Naging dahilan kung bakit hindi tayo mahalaga sa ating mga kamag-anak, no? Hindi tayo mahalaga sa ating mga kapatid, hindi tayo mahalaga sa ating mga kapitbahay, hindi tayo mahalaga sa mga namumuno ng ating bayan. Alam mo kapatid, hindi nangahulugan na tayo ay hindi na mahalaga sa buhay ng kapwa-tao, sisirain na din natin ang buhay natin. Makinig kayo mabuti para hindi kayo magiging curious sa usaping ito. Ibig sabihin, indirect to the point, kung hindi ka binigyan ng halaga ng kasamahan mo, ng magulang mo, ng kamag-anak mo, o ng kapitbahay mo, huwag kang mag-alala. Kasi may Diyos, nag-iisang Diyos, na nagbibigay sa iyo ng halaga. Ibig sabihin, yung pagpapahalaga ng Panginoon sa atin, maraming faktor ang pinanggalingan. Okay? So, yun ang inyong babantayan. Ulitin ko, Isaiah chapter 48, verse 22. Ang sabi ni Yahweh, ang mga makasalanan ay walang kaligtasan. Sa lumang tipan at sinasabi ng Biblia. Ibig sabihin, walang kaligtasan means mapupunta ka sa buhay na walang kamatayan o sa impyerno. Pero, dahil may isang Diyos na nagkatawang tao, inalay niya ang buhay niya para sa atin, no? Ay ati po yung samantalahin. Yung pagkakataon na si Kristo ay namatay para sa atin, si Kristo ay nagdusa para sa atin, ang ating Panginoon ay humarap sa hirap na dapat tayong humarap. Siya yung nag-alay ng buhay na dapat tayo ang mamatay, pero siya ang gumawa. Anong ibig sabihin? Dahil mahalaga tayo sa Diyos. Now, dahil mahalaga tayo sa Panginoon, hindi natin pwedeng abusuhin ito. Hindi natin pwedeng laruin ito. Hindi natin pwede itong pagsamantalahin sapagat ito ay mayroong consequence. Now, punta tayo. Ano ang ating gagawin bilang isang makasalanan? Taas nga ang kamay na makasalanan. Okay, nakikita kayo ng Panginoon, hindi ko naman kayo nakikita. Okay, kung tayong lahat ay makasalanan ngayon, ang una mong gawin, ibaba natin ating kamay. Ano ang ating gagawin bilang makasalanan upang ang Diyos ay ating mabigyan muli ng kaluguran? Ibig sabihin, mabigyan natin ng sangkapurihan. Ano ang ating gagawin? Very basic ang tanong na yun. Halimbawa, ikaw naka-black. Kung ikaw ngayon ay makasalanan at naintindihan mo ngayon ang buhay impyerno at buhay na wala hanggan sa piling ng Diyos, ano ang iyong gagawin? Kung ikaw ngayon ay makasalanan, o ako ngayon ang makasalanan, ano ang aking gagawin? Lalapit sa Diyos at Ah? sa Kanya po hihingi ng tulong. Lalapit Okay, sa ikaw naka-black ulit. Kung ikaw ngayon makasalanan at ako tayong dalawa makasalanan, anong gagawin mo para mabibigyan ko ulit ng kaluguran ang Diyos? Sapagkat kapag ang tao ay pumasok sa pagkakasala, nagiging babad sa pagkakasala, hindi po niya nabibigyan ng kaluguran ang Diyos. Hindi niya nabibigyan ng kaluguran. Tandaan niyo ito kapatid, makinig kayo mabuti. Even kayo mga nanood ng live video ito. Pag ang tao ay hindi niya binigyan ang Diyos ng kaluguran, ibig sabihin, hindi niya hindi niya nabigyan na itaas ang Diyos sa kanyang buhay bilang tao. Ano ngayon ang mangyayari sa taong ito? So ano ang gagawin mo? Ang tanong. Ang gagawin mo para mabibigyan mo, kasi yung pagpasok natin sa maruming buhay, sa maruming pamumuhay, hindi po natin nabibigyan ang Diyos ng kaluguran. Ang nabigyan natin ng kaluguran doon, ang papuri, yung pagpasok natin sa kasalanan bilang tao, ang naitaas natin hindi Diyos, ang naitaas natin ang demonyo. Now, kung naitaas mo ang demonyo, magiging kaaway mo ang Diyos. Now, ang demonyo at ang tao ay hawak ng Diyos. Tandaan nyo yan. So, yung pumasok tayo sa kasalanan, hindi na natin nabigyan ng kaluguran ang Diyos, nabigyan natin ng kaluguran ang demonyo. Sapagkat ang pinasok natin ay kasalanan. Now, anong gagawin natin? Dahil kung ang demonyo ang nabigyan natin ng kaluguran, tandaan mo, John chapter 10, verse 10.
Naparito ang magnakaw upang magnakaw, pumatay, magwasak. Ibig sabihin, pag ang demonyo ay nabigyan mo ng kaluguran, then ikaw din ang talo. Sapagkat ang Diyos sa iyo ay naging malayo. Pag nabigyan mo ang Diyos ng kaluguran, protektado ka ng Diyos. Walang magagawa ang demonyo. Okay? Pansinin, ulitin ko. Pag binigyan natin ng kaluguran ang demonyo, kaaway natin ang Diyos. Pag binigyan natin ng kaluguran ang Diyos, walang magagawa ang demonyo sa atin. Sapagkat ang demonyo, ang tao ay hawak ng Diyos. So kung ako ngayon, kung ako makasalanan, ang aking gagawin para mabibigyan ko ng kaluguran, halimbawa ngayon, gumawa ako kanina ng umaga ang kasalanan, at ngayon, narinig ko ang aral, at nakita ko ang aral na ang aking palang ginawa, ang demonyo ang kinabigyan ng kaluguran, so ang una kong gawin, itigil ko. Kasi kung siyang mabibigyan ko ng kaluguran, maitaas ko ang demonyo sa aking buhay, sa paggawa ng kasalanan, sisirain pa rin ng demonyo ang buhay mo. Kahit pa magsunod-sunuran ka sa demonyo, ay sisirain pa rin niya ang buhay mo. Sapagkat sa John chapter 10 verse 10, maliwanag yan kung mayroon kayong Bible. Naparito ang magnakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. Okay. Ano ang nakawin niya? Iyong paniniwala sa Diyos. Ano wasakin niya? Yung pangalan at pagkatao mo. At anong naparito magnakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak? Ano ang papatayan ng demonyo sa iyo? Yung iyong commitment sa Lord. Kaya nga pag mayroon mga Bible study, committed ka, membro ka, tapos hindi ka nakarating, hindi Diyos ang iyong naparangalan. Ang naparangalan mo si Satan. Now, kung si Satan ang parangalan mo nga, ulitin ko, para sa inyong kaalaman, wala nga siyang magandang plano sa iyo. Wala siyang magandang iniisip sa iyo. Wala din siyang magandang gagawin sa iyo. Kasi John chapter 10, verse 10, ulitin ko, naparito ang magnakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. So kung ang demonyo ang bibigyan mo ng kapurihan, sa dulo, ikaw pa rin kawawa. Pero pag bibigyan mo ang kapurihan ng Panginoon, sa dulo, ikaw makinabang. Ganito ang ibig sabihin. Pag binigyan mo ng kapurihan ng Panginoon, titigil ka sa mga maling gawain. Titigil ka sa maling kasalanan. So, ibig sabihin, nagdusa ka, naghirap ka, na sa pagsunod sa Panginoon, pero sa dulo, ikaw makinabang. Kasi habang ikay naghihirap sa pagsunod sa Kanya, then ang Diyos naman ang magpala sa iyo. So, yun ang difference doon. Pag demonyo ang iyong, katulad yun, okay, example, para maintindihan nyo, yung pagkanta-kanta nyo sa kalye, na lasing, yung pagsayaw-sayaw nyo sa mga beer house, halimbawa, so ay hindi nabibigyan nyo ang kaluguran ang Diyos doon. Ang nabibigyan nyo ng kaluguran doon, ang nabibigyan nyo ng papuri, si Satanas. So now, dahil hawak ng Diyos ang tao, kaya anong diferensya? Ano ang nangyari? Mas lalo kang nagigipit. Mas lalo kang nahihirapan. Mas lalo kang nabibigo. Mas lalong nagdidilim ang iyong buhay. Now, anong ibig sabihin, kapatid? Iwan mo na si Satanas. Pupunta ka na sa Panginoon. Sabi ni Jesus sa John chapter 14, verse 6, ako ang daan at ang katotohanan. Ibig sabihin, siya ang daan patungo sa kaligtasan, siya ang daan patungo sa walang buhay, sa buhay na walang hanggan, at siya ang katotohanan. Ang tumatanggap sa akin, sabi ni Jesus, ay tumatanggap sa aking Ama. At kung tinatanggap mo ang Ama, tinatanggap mo si Jesus, then katotohanan ang iyong dala. At kung katotohanan ang iyong dala, then aayawan mo ang mga dati mong ginagawa. Dahil sa Kanya ka ngayon magpo-focus. Okay? So, now, next point. Okay, so ano ang ating gagawin? Para tayo ay mabigyan natin, kung ang demonyo pala, si Satanas pala ang nabigyan ko ng kapurihan. Bilang isang tao, Ruel, ano ang aking gagawin? Basic. Isaiah chapter 1, verse 18. Now, buksan nyo. Pakibasa. Isaiah chapter 1, verse 18. Okay, ako magbasa. Sabi dito, ang unang gagawin bilang tayo mabigyan natin ng karangalan ng Panginoon, ito ang ating gagawin. Sabi ni Jesus, hali kayo at magkaliwanagan tayo. Dalawang point yun. Pag tinawag ka, pupunta ka.
Pag pinagsalita ka, magsasabi ka. Kasi sabi niya, halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano naman karami ang iyong kasalanan, sabi ni Jesus, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Now, anong gagawin? Bilang isang makasalanan, ang unang gagawin, yung imbitasyon ni Jesus. Paano siya nag-imbita? Hindi siya nag-iimbita. Dalawa ang pamaraan ng pag-iimbita niya. One, yayain ka sa mga spiritual activities. Yayain ka mag-church. Yayain ka mag-Bible study. So, yun ang pamaraan ni Jesus na para tayo, sabi ni Jesus sa Isaiah chapter 1, verse 18, halik kayo at magliwanagan tayo. Tulad yung sinasabi ko, pag naimbitahan ka, no, sa church, nag-worship na, ano ba ang problema mo? Sasabihin mo kay Jesus. Magsusumbong ka kay Jesus. Kasi sabi niya, halik kayo at magliwanagan tayo. Now, paano ko, pastor, ka makausap ang Diyos? Ay, ang Diyos naman, Espiritu, ang Diyos naman, hindi naman literal. Then, sa pamamagitan ng sinasabi mo, sa pamamagitan ng pagsusumbong mo, naririnig ka ng Panginoon. Alam din niya ang kanyang gagawin. Kung ano yung isinumbong niya, ang ibinigay niya solusyon. Halimbawa, nagsumbong ka ngayon, Panginoon, ay puno-puno po ako ng problema. Panginoon, puno-puno po ako ng kabigatan. Panginoon, puno-puno po ako ng karamdaman. That is, pag-invite niya sa'yo, na sumunod ka, then pag nagsalita ka, pakikinggan ka. So, paano ang Diyos nakinig sa isang taong nagsusumbong sa Kanya? Sa pamamagitan ng pagtugon niya sa iyong mga pangangailangan. Ang ibig sabihin, ang Diyos nakausap mo, then tumugon siya sa mga sinasabi mo. Kaya hindi nga pwedeng pag pumunta ka rito, para ka nang nanonood. Hindi pwedeng ganun. Amen po ba? Amen. Tatandaan mo, ang bawat katabi mo, mayroon ding mali. Tama? Ang sa harap mo may mali. Ang sa harap ko may mali. Ang sa harap mo may mali. Ibig sabihin, huwag mong tingnan ang pagkakamali ng iba. Kasi mayroon ka din pagkakamali. Huwag mong aayusin yung pagkakamali ng iba. Aayusin mo ang iyong pagkakamali. Kasi sa Biblia, binigyan tayo ng isang pamaraan. Sabi niya sa Isaiah chapter 1, verse 18, halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang iyong kasalanan. Sabi niya, kahit punong-puno ka ng pagkakasala, pero ang sabi ni Jesus, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Anong gawin mo? Anong kondisyon niya? Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kabutihan. Okay. Anong requirements? Pag sa isang makasalanan, then pag inimbitahan ka, napakinggan mo ang mga aral ng Diyos, kahit lahat ng simbahan napakinggan mo, that is invitation. Okay, ulitin ko po. Pangatlo ko lang itong sinasabi o pang-apat na. Yung pang-upo niya dyan, yung nakapula. Hindi ibig sabihin, umatin siya, no? Yung pag-upo niya, hindi ako natuwa. Pero ang ipinakita sa akin ng Panginoon, ito, walang tao pipikit ang mata na hindi tatawag sa Diyos. Tatandaan mo yan. At walang taong namuhay sa mundong ito na hindi napapagod. At walang tao na nasa dilim na hindi naghahanap ng liwanag. So, ang tawag yan, panapanahon ang pagtawag. Katulad yun, tinawag ako ng Panginoon 1995. Ngayon, tinawag kayo ng Panginoon ngayong taong ito. So, hindi sabay-sabay tinawag. Pero lagi ang prinsipal ng Biblia, darating ang araw, tatawag ka rin sa Diyos. Ang prinsipal ng, mayroon kasing isang pastor nag-quote sa akin no? Sabi ni pastor, sabi niya, yung time na yun, nag-usap kami sa baba ng simbahan, no? At ang aming pinag-usapan, yung attender na attend, hindi, kailan sunduin. Okay. Tapos, ang ibang attender, uma-attend, pero hindi ginagawa ang mga aral. Okay, so sabi ko kay pastor, bakit ganun? Although, matanda pa ako sa kanya doon. Sabi niya, normal yan sa tao na pag pumunta sa simbahan, hindi lahat gagawin yan. Pero lahat umemen. Lahat mag-amen. Dahil pina-amen. Pero hindi lahat yan gagawa. So, binigyan niya ako ng solusyon. Sabi niya, pastor, gaano man katigas ang tao? Sabi niya sa akin. Darating ang araw, tatawag din niya sa Diyos. So sabi ko, ano ang punto? Sabi niya, tingnan mo pastor, bigyan kita ng example.
Sabi niya, ang isang malaking puno na pinakamalaking puno, kung mayroon kang ma-encounter na puno na kahoy, araw-araw mo siya sigaan, araw-araw mo siya pausukan, sa loob ng 1 taon, mamamatay yan. So sabi niya, ganito din yung pastor. Kahit hindi yan nakikinig, kahit hindi yan ginagawa ang mga sinasabi mo, huwag ka lang tumigil mag-aral. Kasi darating ang araw, yung mga aral mo na pinalampas nila, pagdating ng araw na nangailangan na sila ng tulong sa Diyos, maalala nila yan. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako nagsawang mangaral. Kasi klarado sa akin yung sinabi niya. Ang tao, normal na hindi, pag-aralan mo, hindi lahat yan gagawin. Kasi hindi pa panahon niya gawin. So, ibig sabihin yung gabi na yon, nag-usap kami magkatabing pastor, mga 2 oras. Okay. So, anong nangyari? Kahit hindi ka makinig, kahit hindi mo gagawin, hindi ako naapektuhan. Pero pag ano bang aral na iyong napakinggan, pag hindi mo gagawin, ikaw talo. Hindi ang Biblia. Hindi Biblia talo. Hindi din nangangaral talo. Kasi yung nangangaral, tiyak gumagawa sa mga inaaral. Na ikaw inaaral at ikaw talo pag hindi mo gagawin ang aral. Tulad yun, ang aral ngayon, napaka-importante. Mahalaga ang bawat isa sa Diyos. Now, anong gagawin mo para mapakinabangan ng Diyos ang pagpapahalaga sa iyo? Mapapakinabangan mo ang Panginoon ang pagpapahalaga niya sa iyo. So, ang dapat mong gawin, sabi dito sa Isa chapter 1, verse 18, hali kayo. Magliwanagan tayo. Now, yung sinabi niya, hali kayo, ibig sabihin, inimbitahan ka. Then pagdating mo dyan, magsasalita ka. Ano ang iyong problema? Amen? Ano ang iyong problema? Kaya nga, yung last portion of prayer ko, yung end of ng gawain, at saka yung simula, dapat magsasabi ka, Panginoon, sa simula, kausapin mo po ako sa pamagitan ng aral, ipaintindi mo sa akin sa pamagitan ng aral, then pagkatapos kung mangaral, yung closing prayer na po, then saka ka dun humingi, Panginoon, ito po yung aking kalagayan, ito po yung problema ko, then ito yung kailangan ko ang tulong mo. Dapat mahalaga yun, ang prayer na yan. Amen po ba? Yung pakikinig mo dyan, ay nakikinig ka para aralin, ikaw ba ang tinutukoy ng Biblia? So kung ikaw yung tinutukoy ng Biblia, huwag kang patumpik-tumpik, huwag kang lumaban, huwag kang pabagal-bagal, huwag kang papikit-pikit, huwag kang patulog-tulog. Kasi bawat sandali, na mahalaga ang oras. Amen po ba? Kaya nga sinasabi ng 1 Corinthians chapter 7, no, verse 21, kung bibigyan ka ng pagkakataon, kung ano yung pagkatao, sabi doon, huwag mong intindihin yun. Subalit samantalahin mo. Amen po ba? Okay, so una, pag pumunta tayo, pag inibitahan tayo ng Panginoon, no, alalahanin nyo, yung John chapter 6 verse 36, no? O 37. John chapter 6 verse 37, yung sinabi niya, halika, sabi niya, halika kayo, yung mga ibinigay ng aking ama. No? Sabi niya, hindi ko kayo itataboy. Imagine mo yon. Then, Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayong lahat na napapagal. So, ang mga inimbitahan ng Panginoon, mahalaga sa Kanya yung mga taong naghihirap, mahalaga sa Kanya yung mga taong walang-wala, mahalaga sa Kanya yung mga taong mayroong pinagdaraanan ng mga problema, mahalaga din sa Kanya yung mga taong itinakwil na ng lipunan, mahalaga sa Kanya yung mga taong wala nang mapuntahan. Pero mayroon kasing requirements na dapat mong gawin. Yung Matthew chapter, center ng puso ng Lord yun no? Sabi ng mga scholar, na ang Matthew chapter 11 ay center ng puso ng Lord. Sabi niya, halik kayo. Lumapit kayong lahat na napapagal at nabibigatan ng iyong pasanin. Sabi ni Jesus, pagpapahingahin ko kayo. Then Isaiah chapter 1 verse 18, sabi niya, halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang iyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo marumi sa kasalanan, kayo magiging busila sa kaputihan. Now, anong ibig sabihin, kapatid? Tandaan mo, anuman ang ating mga kasalanan,
Tanging ang Diyos lang ang makapaglilinis sa atin. Ano man ang ating kasalanan, tanging ang Diyos lang ang nakakaunawa sa atin. Ano man, kabigat, kadami, ang ating mga kasalanan, tanging ang Diyos lang ang makapaglinis sa atin. Kaya kapatid, kung mayroon ka mang bibigyang oras, mayroon ka mang gagawing desisyon, yung mahalin ang Diyos, lapitan ang Diyos, at kausapin ang Diyos. Sapagat kung yan ang iyong maging desisyon, panalo ka. Panalo ang Diyos. Talo si Satanas sa sanlibutan ito. Kung mayroon ka mang gagawing desisyon ngayong gabi. Una, desisyon na mong mahalin ang Diyos. Pangalawa, nasa puso ng Diyos. Ibig sabihin, ano mang mangyari, sa Diyos ako. Then pangatlo, pakikinggan ng Diyos. Sapagat kung ito ang ibibigay mo sa Panginoon, kahit bakong-bako na ang buhay mo, kahit lupit na lupit ang buhay mo, kahit nasa sitwasyon ka ng alanganin, kapatid, isang idlap lang yan sa Diyos pag siya'y sumaklolo sa iyo. Tandaan mo yan, kapatid. Kung bakit po tayo napariwara, kasi wala pong tao nag-akay sa atin na porsigidong dalhin tayo sa liwanag ng buhay. Kung mayroon lang po ako, kapatid, ngayon, desisyonan ang magpatuloy sa Panginoon. Hindi magpatuloy sa paghanap buhay. Kasi kung mangangaral ako, wala akong problema. Ang problema ko lang yung kakainin ko. Tatandaan mo, kung pera, subok na ako. Material, subok na rin ako. Tao, subok na rin ako. Mga bagay-bagay, subok na rin ako. Yung mga pangyayari, subok na rin ako. Kung mayroon man akong bigyan importanteng desisyon sa pag-edad ko ng 50, yung mahalin ang Diyos, paglingkuran ang Diyos, at pakikinggan ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi mo nga, purihin ang Diyos. Amen. Okay, so, mahirap magpaliwanag sa tao. Lalo pag ang tao na may personal. Pag magpaliwanag ka sa tao, pag ang tao na may personal, mahirap yun. At kung magpaliwanag ka, lagi ko sinasabi sa inyo, kung dumating man sa punto na hindi kayo paniwalaan ng tao, huwag niyong ipagdaramdam. Kasi may Diyos pang naniwala at naghintay sa atin sa ating panunumbalik sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po ba? So, ano ang magiging attitude natin pag nariyan tayo? Yung nariyan na tayo sa poder ng Diyos. Nariyan na tayo sa harapan ng Diyos. At nariyan na tayo sa loob ng Diyos. At nakapasok na tayo sa kalooban ng Panginoon. At nakapasok na rin siya sa kalooban natin. Ano ang magiging reaksyon at magiging attitude natin o pag-uugali natin? One, aminin natin ang nagawa nating kasalanan. Ikaw, ako, tayong lahat. Walang tao sa lipunang ito na hindi nagkakasala. Tatlong kasalanan ang form ng kasalanan. May kasalanan sa isip, may kasalanan sa salita, at may kasalanan sa gawa. Napaliwanag ko na sa inyo, pag mga may edad na ang isang babae, may edad na ang isang lalaki, ang isip, malakas ang pagkakasala. Amen? Halimbawa, kung tulad yung sinasabi ko, hindi naman paulit-ulit yung aral, kung mahilig ka sa pandesal, kahit may edad ka na, kahit 61 ka na, pag mahilig ka sa pandesal na katawan ng lalaki, so kahit 61 ka na, nai-impress ka pa. At pag ma-impress ka, marami nangyayari sa gabi ang iniisip mo. Di ba? Mayroon nga nagsabi sa akin na may edad na. Sabi niya, kung natagpuan lang kitang batang-bata pa ako, siguro magustuhan mo ako, iwan ko na lang. Ang sabi ko, ang dumi ng utak mo. Amen? Amen. Bakit ganun? Pag mga may edad na, malikot na ang isip. Hanggang isip na lang. Kaya pag may edad na, ang malakas na pagkakasala isip. Kasi bira na lang sila gumawa ng mali. Kasi alam na nila ang mali.
Amen po ba? Aminin. Pumalakpak ang masamang pag-iisip pag makakita ganun. Okay? Pag makakita yung mga pugi, no? Iba na ang utak. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. That is, salamat sa pag-agree. At least, nagsasabi kayo ng totoo. Totoo naman eh. Pag sinasabi mo, ay, naku, Diyos ko, pogi, oh. Anong sunod na isip mo? Naku, kung natagpuan ka lang kita. So, ibig sabihin, nagkakasala sa isip. Amen? Amen. Okay, ulitin ko, tatlo ang pagkakasala ng sanlibutan. May pagkakasala sa isip. Okay? May pagkakasala sa salita. Okay? So, pag may edad na, dalawa ang kasalanan. Okay? Sa isip. Sino kaya yan? Parang mahaba ang buhok. No? Tapos, di ba, naglalakbay yung isang babae, mahaba ng buhok, tapos may edad. Di ba, ang ganda ng katawan. Halimbawa, ang haba ng buhok. Ang problema, pagtalikod. Ang pagharap mo sa'yo. Di ba? So, anong sabi ng lalaki? Ay, akala ko maganda. Hindi pala. Kasalanan yun sa salita. Amen? Kasi nilait mo ang kanyang kapangitan. Kasalanan yun. Then, pangatlong kasalanan, yung talagang ginawa mo. Ano pagkaiba sa kasalanan sa salita, Pastor, at Sir, at Roel, sa kasalanan sa gawa, at sa kasalanan sa isip? Iisa lang. Ang kaparusahan. Basta kasalanan is kasalanan. Amen po ba? Amen. So, ngayong gabi, ano ating gawin? One is aminin na tayo ay makasalanan. Tayo ay nagkakasala. Okay, so, pag tayo na born again na o Kristiyano na, hindi na tayo taong makasalanan. Tao na lang nagkakasala. Ibig sabihin, marami na tayong kasalanan na iniwan, pero bilang isang tao, hindi pwedeng hindi ka magkasala. Amen po ba? Amen. Okay, so yun pagkaiba doon. Pag Kristiyano ka na, tinanggap mo na si Jesus, namuhay ka na sa kay Jesus, no? Hindi pwedeng hindi ka magkasala bilang isang tao. Sapagkat kahit Kristiyano ka, hindi pwedeng hindi ka magkasala. Number one, bilang isang tao, hindi ka pwedeng hindi ka magsinungaling. Sino yung sinabi ko sa inyo? Sino yung sinungaling? Pakisigaw? Sugarol. Ha? Sino yung sinungaling number one? Sugarol. Ano pa? Sino pa? Mga makasalanan. Sino kayong makasalanan? Sino yung malimit na kakasala? Okay, sugarol. Sila nagsisinungaling. Sino yung sinungaling na gumawa ng kasalanan? Babaero, lalakero. Amen? Ano pa? Ano pa? Sabi ng pula? Nakapula? Chismoso. Yan. Sinungaling yan. Tama? Oo. Diba? Parang ganito. Ang sabi ni Roel, pagpalain kayong lahat. Yung galit kay Roel, ibang diksyon yun. Yung hindi galit kay Roel, sabi ni Roel, pagpalain na tayo lahat. Yung galit kay Roel, hindi ganun ang kanyang sasabihin. Ang sabi ni Roel, sinungaling si Roel, pagpalain, mahirap nga pa rin tayo eh. So, ibig sabihin dahil galit siya. So, kailangan yung, para hindi kayo magsisinungaling, pero based sa aking survey, number one talagang ng sinungaling, mga businessman, sinungaling din yan. Oo. Then, mga babaero, sinungaling yan, mga lalakiro. No? Then, sugarol, sinungaling yan. Saan sila magsinungaling? Pag nanalo. Balita ko nanalo ka. Hindi, tabla lang. Huwag ka maniwala doon. So, yung hindi pagsasabi ng totoo, that is pagsisinungaling na po yan. Amen po ba? So, tatlong kasalanan. Ang pinanggalingang kasalanan. Una, sa gawa. Pangalawa, sa isip. Then, pangatlo, sa salita. Amen po ba? So, ngayon, paano ito maalis sa atin? Dahil alam pala natin tayo nagkakasala. Anong gagawin natin? Dahil sayang naman yung pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Then, one, aminin natin na tayo ay makasalanan sa pamagitan ng ating pagkipag-usap sa prayer. Lord, halimbawa, nang babae ka, di sabihin mo yun, yung babae, kung sino yun. Kung lalaki ka, di sabihin mo yung lalaki, kung sino yun. Halimbawa, ang karelasyon mo ay si Peter. Kasi kung Pedro, pangit pakinggan eh. Peter, para sosyal. Amen?
O, di sabihin mo yun, Panginoon, ang karelasyon ko si Peter. Paano, Pastor, kung sasabihin ko, marinig yung kapitbahay ko rito? O, di sabihin mo lang sa isip, pwede ka naman magsalita Ibig sabihin, nag-confess ka sa Lord, direct to the point. Amen po ba? Amen po ba? Totoo yun, di ba? Crush mo yung katabi mo. So sabihin mo, Panginoon, nagnanasan ako sa katabi ko. Huwag mo na banggitin. Ibig sabihin, katabi mo, pwede sa kaliwa, pwede sa kanan. Ibig sabihin mo lang sa Lord yun. Okay? Ang tawag doon, kapatid, baby ka sa Lord. Nagsasabi ka ng totoo. Amen po ba? Aminin natin ating mga kasalanan, yung sinasabi sa 1 John, chapter 1, verse 9. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, verse 8, dinadaya natin ating sarili. Kung ipapahayag natin ating mga kasalanan, okay, then maasahan natin ang kapatawaran ng Diyos sa atin. So kapatid, ang pag-amin ng mali ay hindi nangahulugan mahina kayong babae. Ang pag-amin ng mali, ang pag-amin ng kasalanan hindi nangahulugan mahina tayong lalaki. Ang pag-amin ng mali sa Diyos, sa harapan ng Diyos, ay pagsasabi ng totoo at ang katumbas doon, ang paglaya natin sa dilim ng buhay. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Then, pangalawa, para tayo ay mabigyan natin ng karangalan ng Diyos at dahil mahalaga tayo sa Panginoon, then, nagsisisi. Ibig sabihin, pagsisihan natin ang mga nagawa nating kasalanan. Kanina, aminin natin. Ngayon, pagsisihan. Ibig sabihin, tanggap na natin na bilang isang tao, mali tayo. Pagsisihan. Ibig sabihin, huwag mong ikatuwa kung nakaisa ka sa iyong kapwa. Huwag mong ikatuwa kung nakagawa ka ng mali. Ang iyong gagawin ay ikalungkot mo ang paggawa mo ng mali. Kasi ang bawat mali, ang katumbas ay parusa. At huwag mong antayin na parusahan tayo ng Panginoon bago tayo magsisi. Yung hindi pa tayo na parusahan ng Panginoon, magsisi na tayo. Kasi, kapatid, alam mo, huwag niyo hangarin mapalapit kayo sa mga makapangyarihang tao. Huwag niyo mahangarin mapalapit kayo sa mga nanungkulan ng bayan. Huwag niyo hangarin na mapalapit kayo sa mga negosyante. Huwag niyo hangarin mapalapit kayo sa inyong mga kapitbahay na mamayaman. Hangarin po ninyo, kapatid, na kayong lahat, ako at tayong lahat, mapalapit sa Diyos. Sapagkat pag tayo napalapit sa Panginoon, lahat ng ating kailangan ay Kanyang ipagkakalob at ibibigay sa tamang panahon. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. So, pag napagsisihan na natin ang kasalanan, then pangatlo ay tumalikod sa kasalanan. Ibig sabihin, paano natin talikuran ang kasalanan? Pag hindi pa tayo sawa. Usually, pag hindi ka pa sawa, halimbawa, hindi ka pa sawa ang mga lalaki, hindi ka pa sawa ang mga babae, hindi mo talaga yan talikuran. Pero pagdating ng araw, maniwala ka sa akin, kaya po natin talikuran lahat yan. Amen po ba? Amen. Then, Luke chapter 15, ang talata po ay gaano kahalaga ang isang makasalanan sa harapan ng Diyos. Luke chapter 15, verse 10. Mga kapatid, ipipakita ko sa iyo ang Biblia. Sinasabi ng Biblia kung gaano kahalaga ang makasalanan sa Diyos. Lucas chapter 15, verse 10. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan, nagsisi, tumalikod sa kanyang kasalanan. So, sino ang natutuwa doon? Then God. Anong nangyari? Kagalakan ng mga anghel ng Diyos. Ibig sabihin, sa isang makasalanan, tumigil sa pagkakasala. Sa isang taong walang Diyos at naniwalang may Diyos. Sa isang taong ayaw magsimba pero nagsimba. Ganun na lang, kapatid. Kagalak ang ating Panginoon sa isang taong manunumbalik. Now, bigyan ko kayo ng practical na aral. Pag ang anak mo nawala, sa loob ng isang taon, natagpuan mong buhay pa. Bilang isang nanay, hindi mo mailalarawan yung galak ng isang ina. Okay, kaya tanungin natin yan. Yung nakaitim na yan. Yung nakalabas na ang iyong mga anak sa isang sitwasyon na napakabigat, anong nararamdaman mo? Masaya. Sobrang saya. Ganon din sa Diyos. Yung pagpanumbalik natin sa Panginoon, pag-atin natin sa gawain ng Panginoon tuloy-tuloy, at pagsisi natin sa ating mga kasalanan, at nagpasya tayong tumalikod sa ating kasalanan, ganon na yun ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos. Ang sabi sa Luke chapter 15, verse 10. Sabi niya,
Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos. Dahil sa isang makasalanan, nagsisi, tumalikod sa kanyang kasalanan. Ganun na lang, sabi ni Jesus, sabi ng Biblia. Ganun na lang ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos. Tatanda mo kapatid, kahit yung katabi mo kriminal, kahit yung katabi mo magnanakaw, kahit yung mga katabi mo, o ako katabi mo, o ikaw katabi ko, kahit gaano kadami ang kasalanan yan, tatandaan mo sa Diyos, mahalaga yan. Sapagkat naging tao yan dahil hiningahan niya, naging tao yan dahil pinahalagahan niya. Kaya, ang isang makasalanan ay hindi mo dapat i-reject. Ang isang makasalanan ay bibigyan mo ng pagkakataon na makapanumbalik sa ating Diyos na buhay. Now, halimbawa, anong nangyayari sa isang tao? Balikan natin ang Santiago chapter 5, verse 19 to 20. Anong nangyayari? Halimbawa, itong nakaitim o ito nakapula, ay nagdala siya o may isang tao siyang tinabihan, nadala niya sa Panginoon, no? Na panumbalik niya ang mga taong naanyayahan niya, then dalawa sila. Makinig kayo mabuti, tingin kayo. Halimbawa, naakay ko kayo. Direct to the point. Naakay ko kayo, napaniwala ko kayo sa Diyos, tumigil kayo sa pagkakamali, nagpasalamat kayo sa Panginoon, then pinaglingkuran niyo ang Diyos, then ikaw, ako, tayo ay pagpalain ng Diyos. Kaya bawat isa sa atin, huwag nating hayaan na mapariwara. Bilang tumanggap kay Kristo, kailangan nating buksan ang ating bibig. Yung sinasabi ko sa nakapula, bumukas ka ng bibig mo kasi ang gift mo ay evangelist. No? Ibig sabihin, nang aakay ng tao. Huwag mong itago ang ginagawa ng Panginoon. Kaya hindi ko tinatago ang mga ginagawa ng Diyos sa akin. Dahil nakasaksi yun, nakapulang damit. Kung gaano ako nagsimula, kung gaano ko hinarap ang mga hirap ng buhay, kung paano ko sinuntok ang sanlibutan ito sa kahirapan at kabiguan, hindi ako tumigil, siya nakasaksi yan. Kasi minsan siya naghahatid sa mga tao patungo sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen. At nakita niya at nasubaybayan niya kung gaano ako nagsimula hanggang ngayon, siya nakaalam sa aking pamilya at sa aking pagkatao. Kasi sa simula pa lang ako magsimula, maghanap buhay ay katabi ko na siya. Hanggang ngayon, katabi ko siya. Amen po ba? Amen. At kung pakwentuhin mo yan, balang araw magkukwento yan at uutusan ko magkwento yan paano ko nagsimula at paano kami magsama. Pagdating ng araw, natutali kung buong-buo na ang pagtanggap niya sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Na anong nangyari? Pag inakay mo ang isang makasalanan, na panumbalik mo sa Panginoon, tumalikod sa kasalanan, nagpasalamat sa Panginoon, din nag-committed sa Panginoon, naglingkod sa Panginoon. Anong mangyayari sa nag-akay? Pagpapalain siya ng Diyos. Sabagat sinasabi niya, sa Santiago, balikan natin ang Santiago chapter 5, ang talata po ay 19 to 20. Maliwanag po yan ang sabi ng Biblia, mga kaibigan. Sa Santiago chapter 5 Santiago chapter 5 verse 19 to 20, mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang nagpapanumbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan at sa gayoy napawi ang maraming kasalanan. Now, literally, logically, practically. Makinig kayo mabuti bago ako matapos. Tandaan nyo ito kapatid. Pag kayo ay kinumpronta, pag kayo ay pinayuhan, pag kayo ipinamukha ang inyong pagkukulang, wag na wag kayong ma-open. Kasi ang pagiging offended, ang pag na-open ka sa sinasabi ng kapwa mo, ay lumabag ka pa sa prinsipyo ng Biblia, pinapahamak mo pa ang iyong sarili. Buksan mo ang Santiago chapter 1, no? At chapter 5. Mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ng isa sa inyo at may isang nagpapanumbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa. Okay? So tulad ng mga pastor, pag pastor ang kausap nyo, wag ho na po kayong magmamataas.
Pag born again ang kausap nyo, huwag na kayo magmamataas. Kasi yung born again ay nagsasalita para sa iyong benepisyo. Hindi siya nagsasalita para sa kanyang kapakinabangan. Nagsasalita siya para sa iyong kapakinabangan. Sapagkat hindi naman ako makarating sa aking katayuan kung hindi ako minold na mga spiritual man. Kung hindi ako tumabi sa mga taong simbahan, pag hindi ako nakinig sa mga aral, hindi naman ako magiging ganito. Amen? Amen. Tatandaan mo, ang pastor ay sugo ng Diyos. At pag nagsalita, huwag kang ma-open. Kasi pag na-open ka, magiging kawawa, magiging pulutan ka ng demonyo. Tandaan mo yan, mga kapatid. Tingnan nyo kapatid, sa 2 Corinthians, about sa pagiging kasi may mga tao, ang mga pastor ay hindi paniniwalaan ng mga taong maalam na sa buhay. 2 Corinthians chapter 5, o 2 Corinthians chapter 6, verse 1. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Anong ibig sabihin? Huwag mong sayangin. Yung tayo'y magkasama, magkausap, magkatabi. Huwag mong sayangin yun. Sapagkat pag ang pastor o ang born again mawala sa iyong tabi, wala na sa iyong magpapaalala sa iyong mga pagkukulang. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Okay. So, tatandaan nyo mga kapatid, no? Sa Santiago chapter 5, makikita mo pa yan mga kapatid, na para malawak ang iyong marating sa buhay. Okay. Sabi dito sa Santiago chapter 5, verse 13, may tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya, may nagagalak, umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matanda ng iglesia upang ipinalangin siya at pahira ng langit sa ngalan ng Panginoon at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. So, anong ibig sabihin? Gaano ka-importante yung mga spiritual man? Pag ang spiritual man ay nagsalita, then, kaibigan, magkaroon ka ng humility. Tatandaan mo, kung gusto nyo may marating, sa akin, kaibigan, pag pastor nang nagsalita, period. Ganin ang aking attitude. Kaya ang nangyari, mas lalo akong pinagpala ang buhay. Amen po ba? Ibig sabihin, ang isang pastor, alam niya ano ang kanyang sinasabi, alam niya kung ano ang patutungo ng kanyang sinasabi, alam niya ano ang utos ng isang spiritual man. So, para kayo ay hindi mapaul sa ganung klase na sitwasyon, matuto po kayong gumalang sa mga taong spiritual man. Amen po ba? Amen. Bigyan ko pa kayo ng verse para sa inyo para kung dumating ang araw, alagaan man kayo ng mga pastor, na sino mang pastor na ipapadala ng Panginoon sa inyo, ay hindi kayo magkulang. Sabi niya dito, Hebrews chapter 13, verse 17, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos. Ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kailang tungkulin. Pagtupad ng kailang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Pakibasa yung Biblia ang hawak na yan. Pakibasa. Sa Hebrews chapter 13, verse 17. Kasi dito, iba-ibang interpretasyon para maintindihan nyo. Tulad yung sinasabi ko, pag magkatabi nyo ang born again, ang mga born again kapatid ay hindi diktador. Ang mga Christian ay hindi diktador. Sila po ay nagpaalala, pero ikaw pa rin ang magdidesisyon. Okay, pakibasa. 13 verse. Hebrews chapter 13, verse 17. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo.
at mananagot siya sa Diyos sa gawain ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makabubuti sa inyo. Hindi makakabuti yan sa inyo. Kahit pa tatandaan mo, kapatid, ang Diyos, hindi tulad ng tao. Ang Diyos, ang tao ay dumadaan sa bintana. Pwedeng dumaan ang tao sa bintana. Pero ang Diyos ay lagi sa pintuan dumadaan. Ibig sabihin, para hindi dumarating sa punto na ang inyong panumbalik sa Panginoon tuloy-tuloy, huwag ninyong kalabanin yung mga nangasiwa sa simbahan. Halimbawa, naging membro na kayo ng iba't ibang simbahan. Ang gagawin nyo doon, magpasakop kayo. No? Dapat ang mga taong spiritual man kabady nyo. Ibig sabihin, masusumbungan nyo sila. No? At kung ikaw naman spiritual man, matuto ka rin makinig at aralin ano ang problemang ito. At kung magsalita ng spiritual, matuto ka rin makinig, matuto ka mag-adapt, kasi mahirap bumangga sa mga spiritual man. Alam mo kapatid, alam ko narinig niyo ito. Sinabi ko na noon, kung gusto mong katabi mo matagal si Ruel, isa lang ang sinabi ko. Walang lukuhan, walang gamitan, para tayo magtagal magsama. So hindi ka nakinig, ngayon makipag-reconcile ka, ngayon yayain mo kami, nagsalita na ako at titindigan ko. Dahil hindi ako taong tumatabi sa isang tao dahil sa pakinabang. Tumatabi ako sa isang tao para maipapakalala ko si Kristo. May Kristo ka. May Kristo din ako. Di magpatuloy ka kung sinong Kristong tama sa ating dalawa. Amen po ba? Kasi pag tandaan nyo kapatid, ang bawat isa, bibigyan natin ng halaga. Ang bawat isa, alagaan natin ng isa't isa. Ang bawat isa, mamahalin natin ng isa't isa. Ang bawat isa, respetuhin natin ng isa't isa. At ang bawat isa, tulungan natin ng isa't isa. At ang bawat isa, pakinggan natin sa isa't isa. Pag hindi po natin nagagawa yan, yung mga born again na tumatabi sa'yo, mawawala yan. Tatandaan mo, pag sinabing Christian, born again, mga sensitive man, sensitive woman. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Tatandaan mo, walang mawawala sa isang born again kung umalis sa'yo. Ang mawawalan, ikaw, na hindi pa na born again, na inalisan ka ng mga born again. Tandaan mo yan kapatid. Ang born again, ang mga born again o Christian, saan man sila magpunta, sila'y Christian. Pag ikaw ay iniwan ng mga born again, babalik ka sa dating buhay. Hanggat niyayaya ka pa ng mga born again, na purihin ang Diyos, samantalahin mo, huwag mong pagsamantalahan. Sapagat pag sasamantalahan mo at gamitin yan, yung mga born again, meron silang discernment spirit. Ibig sabihin, alam nila kung ginagamit sila. Amen po ba? Tulad ang layunin kung bakit mayroon ditong gawain ay upang ihayag ang katotohanan. Kung bakit may gawain dito ng Panginoon upang iaral ang salita ng Diyos sa inyong harapan, upang kung dumating ang panahon na ikay kinumbik ng salita ng Diyos, makapanumbalik ka sa Panginoon. Pero hindi excuse na mahalaga tayo sa Diyos ay gamitin natin ang Diyos. Hindi po natin magamit ang Diyos. Amen po ba? Amen. Sa bawat daing, ang Diyos ang tumutugon at ang Diyos din ay humihindi. Amen? So ulitin ko, bilang tayo ay mga nakikinig ng aral, bigyan natin ng halaga ang bawat isa. Pakinggan natin ang bawat isa. Huwag ma-open pag ikay hinahayagan ka ng katotohanan. Sapagat ako, kahit murahin mo ako, duruin mo ako, sampalin mo ako, basta mali ako, wala kang maririnig sa aking paliwanag. Dahil sa akin, ang mali is mali. Amen? Ang tama is tama. So lahat tayong narito, ikaw at ako, ay mayroong mga atraso sa Diyos. Mayroong ginawang mali sa Diyos. Mayroong mga maling desisyon na ang Diyos ay napahamak.
So ngayon, binigyan tayo ng Panginoon ng isang pagkakataon. At ang pagkakataon na ito, na dapat tayo manumbalik, na dapat tayo'y pagsisihan ng kasalanan, na dapat tumalikod tayo sa kasalanan at aminin sa kasalanan, yun lang ang request ng Lord. Yun lang ang paanyaya ng Lord. Yun lang ang paalala ng Lord. Yun lang ang hiningi ng Lord. Yung tatlong bagay. Aminin natin na tayo makasalanan. Pagsisihan natin ating makasalanan. At talikuran natin ating makasalanan. Tapos, ang ibigay na ng Panginoon sa atin, buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kung naiintindihan mo yung tatlo, kapatid. Tayo may atraso sa Diyos. Ulitin ko, ang Diyos ay walang atraso sa atin. Wala siyang ginawang mali. Tayo ang gumawa ng mali, pero siya ang nagdurusa. Tayo ang dapat patayin, pero siya ang nag-alay ng buhay para sa atin. Tayo ang nagkasala, pero siya ang pumasan ng parusa. Kaya ulitin ko kapatid, kung mayroon ka mang gagawin ngayong gabi, huwag mong bitawan ang salitang Matthew chapter 11, verse 28. Mas lumapit ka sa Lord. Tatandaan mo, pag lumapit ka sa kapwa, lagi po yan may hangganan. Mayroon po yung katapusan. Pero pag lumapit ka sa Panginoon, mapapalad ka. Maging maunlad, matagumpay, matiwasay, maganap ang iyong buhay, at mapayapa ang iyong buhay. Ayon ang mga advantage pag ang isang tao ay pumunta sa Lord, doon inamin ang kanyang kasalanan, doon nagsisi siya sa kanyang kasalanan, at tumalikod siya sa kanyang kasalanan, at pagdating ito, kaibigan, pagpapalain ito ng Panginoon. At kung sino mang iumaya sa iyo, sino man ang naging dahilan, sino man ang naging instrumento na panumbalik ka sa Panginoon, dalawa kayo ang pagpalain. Yung nang-akay, papatungo sa gawain ng Panginoon, at yung inakay, silang dalawa ay sabay-sabay silang pagpalain ng ating Panginoon na buhay. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Sabihin niyo, Panginoon, sa gabing ito, mula sa kaibuturan ng aking puso, hinihingi ko po ang kapatawaran sa nagawa kong kasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoon. Simula ngayon, ako'y susunod. Simula ngayon, ako'y lalakad sa iyong katotohanan. Simula ngayon, ikaw aking pupurihin. Simula ngayon, Panginoon, ikaw aking parangalan. Pero Lord, may isa lang akong hihilingin. Huwag mo akong pabayaang magutuman. Huwag mo akong hayaang mabigo. Huwag mo akong bayaang magkasakit. Huwag mo akong bayaan, Panginoon, na maghihirap. Ibukas mo, Lord, ang kalangitan at ibuhos mo ang iyong biyaya sa akin, sa aking pamilya, sa aking kasamahan, sa aking pinaglilingkuran, na pagpagawaan, at sa aking kapwa. Na kapwa ko mahirap, iangat ko po, Panginoon, ang aking buhay patungo sa pangako mo na buhay na walang hanggan, buhay na may tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, aasahan ko, Panginoon, ang iyong pangako, ang iyong sinabi, na sino mang lumalapit sa iyo ay hindi mo itatabuhin. Ako'y manalangin, ituyo ko ang iyong mga ulo, ipikit iyong mga mata, inayayahan kita, kapatid, na itaas mo ang iyong dalawang kamay. Panginoon, narito ang mga taong pinadala mo na hindi ko inanyayahan. Narito ang mga taong umupo sa mga upuan na ito. Batid mo po ang kanilang pangalan. Batid mo po ang aming mga ginagawa. Batid mo din, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Simula ngayong gabi, Panginoon, aking pong idinadalangin ang bawat isang narito sa iyong harapan. Maging ang mga nanonood sa live video ito, Panginoon. Kung paano mo ako pinagpala, paano mo ako pinanagumpay, paano mo ako pinasasagana. Pananagumpayin mo din, Panginoon, ang mga followers ng gawain ito ng Great is My Provider. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga umaattend sa harapan mo, O Diyos, nang higit pa sa mga pagpapalang binigay mo sa akin. I-bless mo, Lord, ang bawat isa at patawarin, Panginoon. Linisin mo ang aming karumihan.
Papasukin mo kami sa iyong kalooban. Tanggapin mo kami, Panginoon, bilang isang kamakasalanang tao na ikaw lamang, Ama, ang siya po naming pag-asa sa buhay. Panginoon, patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming tulungan, at patuloy mo kaming palakasin, at patuloy mo kaming palagalingin. Hindi lamang kaming narito, kundi ang mga nanood ng live video ito, Panginoon. Sino man po sila, ano man ang kanilang katayuan, ano man ang kanilang karamdaman, ipagkaloob mo ang kagalingan, at ano man ang kanilang pinanggalingang simbahan, patuloy mong buksan ang iyong durungawan ng langit, at ibuhos mo sa aming lahat ang lahat ng aming pangangailangan. Kailangan po namin, O Diyos, ang iyong pagiging Diyos na banal. Kailangan din po namin ang iyong Panginoong kapangyarihan. At higit sa lahat, kailangan namin ang aming Panginoong Yesus na gumabay, yumakap at magpala sa aming lahat. Upang sa ganun, Panginoon, mabibigyan ka namin ng karangalan. Pagpalain mo ang dakong katayuan ng iyong simbahan. Dalangin ko po, Ama, na ang sino mang makaapak sa lugar na ito, ay ikaw ang nilang paglilingkuran. Ang sino mang makaapak sa lugar na ito, ikaw ang silang itaas sa kanilang mga buhay. At ang sino mang makaapak sa lugar na ito, ikaw naman ang magpapala sa kanila at ikaw ang magiging Diyos namin, Panginoon. Salamat, Ama, ng marami at inangkin po namin ang iyong biyaya at pagpapala ay sumasa amin. At sa pangalan ni Jesus, Ama, ay aming sinisiluhan ang mga biyaya at mga pagpapala, ang iyong pagpapagaling sa lahat ng may karamdaman, ang mga nalilito, bigyan mo ng kapayapaan upang ikaw, Panginoon, ang aming mapaparangalan. Sa pangalan, Ama, ni Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas, inangkin namin, pinagpala mo na kami at pinatatawad mo na kami. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen. God bless you. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid.